Dominant Protector. Credit to the author. 3,741-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kakaibang scientist. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa. Hindi lang siya nagulat, mas mataas pa ang tingin niya sa lalaking ito ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang propesyon ng isang manghuhuwad ay katulad ng alchemy. Kailangang mag-aral ng mabuti ang isa. Kung mas makakalma ang isang tao at makapag-isip ng malalim, mas malamang na makakamit nila ang isang pambihirang tagumpay. Ang sira-sira na personalidad ng Haring Basahan ay maaaring hindi angkop para sa pakikitungo sa mga tao, ngunit hindi ito masamang bagay para sa isang manghuhuwad. Ngumiti si Terence at hindi na siya inabala pa. Lumiko siya sa isang tahimik na sulok at inilagay ang bag ng Spirit Jade, ang nine-tailed cloud-piercing leopard's front paw, at buntot sa Jade Space. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kalye sa loob. Madaling araw na, at kinuha ng gwardya ang karatula na, Open Day, nang makarating si Terence sa pasukan ng panloob na kalye, senyales para sa mga taong naghihintay na makapasok. Sa unang batch ng mga tao na pumapasok sa panloob na kalye, dumiretso si Terence sa Hong Chamber of Commerce. Hindi na siya makapaghintay na malaman kung nandoon pa rin ang inkstone na bituin na iniisip niya. Pumasok siya sa attic ng Hong Chamber of Commerce na may pamilyar na mga hakbang at mabilis na umakyat sa ikalawang palapag, dumiretso sa sulok kung saan niya nakita ang Star Inkstone noong huling pagkakataon. Gayunpaman, agad na nadurog ang puso ni Terence nang makita niyang walang laman ang display cabinet. Nawala ang Star Inkstone. Nagmamadali, pero sa huli, na-miss pa rin niya. Mapait na ngumiti si Terence. Ayaw niyang sumuko, ngunit wala siyang magagawa. Nagpasya siyang maglakad-lakad pa at bumalik. Kung tutuusin, pinaghandaan niya ito. Gayunpaman, nang malapit na siyang sumuko, bigla niyang nasulyapan ang isang kawani ng Hong Chamber of Commerce na may bitbit na isang napakagandang kahon na gawa sa kahoy habang siya ay dumaan. Ang misteryosong aura na nagmumula sa kahoy na kahon ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang sitwasyong ito ay eksaktong kapareho ng oras na natuklasan niya ang Star Inkstone. Hindi kaya ang Star Inkstone ang nasa wooden box na ito? Sinabi sa kanya ng intuition ni Terence na ang kahon ay nasa isang pribadong silid. Nagtanong-tanong si Terence bago siya dumating sa huling pagkakataon, at nalaman niya na ang pribadong silid na ito ay ginagamit para sa pangangalakal ng mga mahahalagang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga mahahalagang bagay ay hindi dapat ilantad, at ang mga mahahalagang bagay na nagkakahalaga ng daan-daan o kahit libu-libong espiritual na jade ay dapat ipagpalit sa isang lihim na lugar. Kung ito ay ilalagay sa isang masikip at maingay na pampublikong lugar tulad ng lobby sa unang palapag, madali itong maakit ang atensyon ng ilang taong may lihim na motibo. Mayaman at makapangyarihan ang Hong Chamber of Commerce, kaya walang dapat ikatakot. Gayunpaman, ang mga customer na gumastos ng malaking halaga ng espiritual na jade ay maaaring walang kumpiyansa na gawin ito. Kung siya ay susundan at tatambangan pagkatapos umalis sa Hong Chamber of Commerce, hindi lamang ang kanyang mahalagang kayamanan ay aagawin, ngunit siya rin ay mag-aaksaya ng malaking halaga ng espiritual na jade. Sa mga seryosong kaso, baka mapatay pa niya ang sarili niya. Hindi ito biro. Sa makatuwid, bilang pagsasaalang-alang para sa privacy ng mga customer, ang Hong Chamber of Commerce ay espesyal na nag-set up ng pribadong silid na ito para sa pangangalakal ng mga mahahalagang bagay. Kung gusto ng isang customer ang anumang mahalagang kayamanan mula sa labas, maaari silang direktang pumasok at talakayin ang deal sa manager. Tutulungan sila ng mga kawani ng Hong Chamber of Commerce na mag-empake nito at hindi hahayaang makita ng mga tagalabas kung ano ang nasa loob at magkaroon ng anumang masasamang pag-iisip. Ang pinto ng pribadong silid ay hindi mahigpit na nakasara, ngunit kalahati lamang ang nakasara. Pagkatapos ng lahat, ang mga negosyante ay palaging kailangang buksan ang kanilang mga pinto upang salubungin ang mga bisita mula sa buong mundo. Imposibleng isara ang iba pa nilang negosyo para lang maprotektahan ang privacy ng kanilang mga customer. Iyon ay hindi makatotohanan. Ang Hong Chamber of Commerce ay lubos na nag-isip na magbukas ng isang pribadong silid upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo para sa mga customer.
Sa pamamagitan ng kalahating saradong pinto, nakita ni Terence ang isang pamilyar na likod, at tumalon ang kanyang puso. Ang likod ay ang parehong inner sect disciple na nakita niya noong nakaraan. Nagpalit siya ng damit, at hindi na nakasuot ng signature uniform, ngunit masasabi ni Terence na ito ang parehong tao. Kung nahulaan lang niya na ang kahon ay maaaring naglalaman ng isang star inkstone noon, kung gayon ay sigurado na siya ngayon na nakilala niya ang katunggali na ito. Kaagad pagkatapos, narinig ni Terence ang manager na nagsabi sa lalaki, maaari mong buksan ito at tingnan kung ito ang gusto mo. Kung interesado ka, ayon sa nakaraang presyo, ito ay magiging 1,000 spiritual jades. Dahil maraming espiritual na jade, ang aming Hong Chamber of Commerce ay maaaring espesyal na magpadala ng isang tao sa iyong tirahan upang kunin ang mga ito. 1,000 spirit jades, ito talaga ang Star Inkstone. Huminga ng malalim si Terence at pumasok sa silid bago natapos ng lalaki ang deal sa manager. Itong customer, paano kita matutulungan? Nakangiting lumingon ang manager kay Terence. Kinailangan pa niyang asikasuhin ang pakikitungo sa taong ito, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya para aliwin si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang mga may lakas ng loob na pumasok sa silid ay pawang mga tycoon na may maraming espiritual na jade sa kanilang mga kamay. Sila ang Diyos ng kayamanan na kailangan ng negosyo upang libangin at talikuran. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumagot si Terence, ngunit ang disipulo ay nakatingin na sa kanya ng maingat. Nakilala siya ni Terence, siya ang Star Inkstone competitor na nakilala niya noong huling pagkakataon, si Joel. Pagkatapos ng isang tingin kay Terence, mabilis ding nakilala ni Joel ang pagkakakilanlan ni Terence at nagulat siya. Alam niya na ang intensyon ni Terence ay malamang na pareho sa kanya, para sa Star Inkstone. Mabilis niyang isinara ang takip bago dumapo ang mga mata ni Terence sa kahon. Ayaw niyang makita ni Terence ang Star Inkstone sa loob. Sa kanyang mga mata, si Terence ay isa lamang mahirap na freelancer theoretically. Hindi siya dapat magkaroon ng ganoong espiritu na si Jade para bumili ng mga Star Inkstone, ngunit dahil naglakas loob si Terence na pumasok sa silid na ito, nangangahulugan ito na mayroon siyang kumpiyansa. Mas mabuting itago ito ng kaunti, kung sakali. Pagkatapos ng lahat, kung talagang nalaman ni Terence ang tungkol sa Star Inkstone sa kahon, kailangan niyang i-bid ito kaagad. Magiging mahirap iyon. Ang hindi niya alam ay natukoy na ni Terence na ang kahon ay naglalaman ng Star Inkstone. Walang silbi na subukan at itago ito. Gayunpaman, hindi nagbago ang mukha ni Terence. Hindi man lang siya lumingon sa direksyon ng manager. Humarap siya sa manager at sinabing, "Tindero, nakakita ako ng Star Inkstone dito last time. May stock ka pa ba?" Ang mga salitang nagpabilis ng tibok ng puso ni Joel. Ang kinatatakutan niya ay totoong nangyari. Ang matandang Sorrow, na matagal nang nasa mundo ng negosyo, ay halatang napansin ang pagkakataong pangnegosyo dito. Siguradong nagningning ang mga mata ng tindera nang marinig ito. Matapos tingnan ang ekspresyon ng dalawang tao, agad siyang sumagot, "Meron, pero 1 Star Inkstone lang ang kabuuan ng aming tindahan. Kung gusto talaga ni Sir, ito lang ang pwede mong i-bid laban kay Sir." Ayon sa mga alituntunin ng merkado, ang may pinakamataas na presyo ang makakakuha nito. 3,742. Sa pagkakataong ito, kahit anong pilit ni Joel na itago ito, wala itong silbi. Tinitingnan ng nasa sabik na ekspresyon ng tindera at ang kasuklam-suklam na mukha ni Terence. Gusto niyang bigyan ng 2 sampal ang kanyang sarili. Kung alam niya nalilito ang ganoong tao, diretso siyang pumayag sa deal ng walang pangalawang salita. Hindi na kailangang i-drag ito palabas at hayaan ang mga tao na dalhin ang mga kalakal para sa inspection. Ngunit ngayon, siya ay masyadong matalino para sa kanyang sariling kapakanan, at napilitang makipagbid sa iba. Isa lang itong bitag. Gayunpaman, ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, gaano man kalaki ang kanyang panghihinayang, ito ay walang silbi. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makuha ang Star Inkstone sa lahat ng gastos. Ito ang kanyang pinakamalaking pag-asa para sa pagbangon sa hinaharap. Kung palampasin niya ito, baka wala siyang magawa sa buhay na ito. Kaya naman, tiyak na hindi niya papalampasan ang pagkakataong ito. Tindero, sa palagay ko mas mahusay mong tanungin kung ang taong ito ay maaaring kumuha ng 1,000 espiritual na jades. Sobrang kaina hinala ko ito.
Pinandilatan ni Joel si Terence nang may galit. Huminto ang tindera at tumingin kay Terence pataas at pababa, naghihinala rin. Kung tutuusin, ang ordinaryong kasuotan ni Terence ay tila hindi isang taong madaling makapaglabas ng 1,000 espiritong si Jade. Ngumiti si Terence at inilagay ang bag sa kanyang harapan, binuksan ito para sa dalawa. Puno ito ng mataas na kalidad na espiritual na jade, inihanda niya sila bago pumasok sa panloob na kalye. Nagulat si Joel. Talagang hindi niya inaasahan na ang mahinhin at kawawang magsasaka na ito ay makakapagalis ng napakaraming espiritual na jade ng ganoon kadali. Gayunpaman, pagkatapos tingnang mabuti, biglang nagkaroon ng kaunting panunuya ang mukha ni Joel, at ginisyon niya, mukhang napakarami nitong bag ng mga espiritual na jade, ngunit mayroong 1,000 yuan dito. Hey! Wala pa yata sa kalahati. Mayroon kang lakas ng loob na alisin ito at ipahiya ang iyong sarili. Maingat na tinansya ng tindera at tumango. Sa tansya ko ay may mga 400 espiritual na jade sa bag na ito. Talagang malayo ito sa 1,000 espiritual na jade. Sir, kung maaari mo lamang alisin ang mga espiritual na jade na ito, maaari lang akong humingi ng tawad sa iyo. Hehe. Ganda ng mata mo, manager. Bahagyang ngumiti si Terence. Mayroon talagang 400 piraso ng espiritual na jade. Bagamat mayroon pa siyang ilan sa espasyo ng jade, at kahit na mayroong 200 piraso ng espiritual na jade mula kay Hansel, ang ilan sa mga espiritual na jade na ito ay mga walang kwentang jade na may hindi sapat na espiritual na enerhiya. Masyado silang maikli para mapuno ng espiritual na enerhiya sa espasyo ng jade. Dahil hindi mo kayang bumili ng 1,000 espiritual na jade, bakit nandito ka pa? Sayang ang oras. Hindi napigilan ni Joel ang buntong hininga nang marinig niya ito. Nilinggan niya ang tindera at sinabing, kung ganoon, babayaran ko ang 1,000 spirit jades. Akin ang Star Inkstone. Talaga, tumango ang tindera na medyo nanghihinayang. Naisip niya na ito ay magiging isang magandang sitwasyon sa dalawang tigre na nakikipagkompetensya para sa pagkain, at makakakuha siya ng maraming espiritu jade mula dito. Hindi niya inaasahan na si Terence ay isang ganap na tagamasid, na naglalabas lamang ng 400 espiritong si Jade. Walang anumang kompetisyon sa lahat, at siya ay labis na nasiyahan sa wala. Ngunit nang malapit ng makipagdeal ang manager at si Joel, biglang nagsalita si Terence, sandali. Paano kung idagdag ko itong 2 foundation building barrier breaking peel sa ibabaw ng 400 spiritual jades? Sabay na natigilan ang dalawa, isang tila sinaunang kahon ang lumitaw sa mga kamay ni Terence. Nadurog ang puso ni Joel. Ang Foundation Breakthrough Pills ay ibinente sa Hong Chamber of Commerce sa 400 piraso ng espiritual na jade, na nangangahulugang ang 2 pills ay nagkakahalaga ng 800 piraso ng espiritual na jade. Sa 400 espiritual na jade na piraso sa bag, ang bid ni Terence ay katumbas ng 1,200 espiritual na jade na piraso, higit pa sa kanyang 1,000 espiritual na jade na piraso. Siyempre, hindi niya akalain na nagyayabang si Terence. Ang kahon ay hindi bukas, ngunit kung walang laman, si Terence ay mapapahiya ang kanyang sarili. Itong customer, ano ang sasabihin mo? Lumingon ang tindera para tingnan si Joel. Malinaw ang kahulugan kung hindi siya makakataas, ang isa at tanging Star Inkstone na ito ay mapupunta kay Terence. Natahimik si Joel saglit bago tumitig kay Terence. Desidido siyang kunin ang Star Inkstone, at hindi siya papayag na hawakan ito ng sinuman. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinggan ni Terence. Sa ganitong uri ng lugar, palaging ang espiritong si Jade ang nagsasalita. Kung sino ang may higit na espiritong si Jade ay may karapatang magsalita. Wala itong silbi kahit gaano pa siya titigan ni Joel. Nagbid ako ng 1,200 spiritual jades. Joel finally gritted his teeth. The foundation breaking pill is worth 400 spiritual jade piece. Pero iyan ang selling price. Hindi naman siguro ganoon kataas kung bibilhin natin ito, tama. 1,200 piraso ng espiritual na jade ay ang pinakamataas na halaga na maaari niyang hiramin. Imposibleng magtaas pa ng 1 piraso. Ito ay dahil kahit na ang mga tao ay gumawa ng mga pautang na may mataas na interes, kailangan pa rin nilang tingnan ang tao.
Kung halatang lumampas ito sa pinakamataas na limitasyon ng pagbabayad ng tao, hindi nila ito ipapahiram sa iyo. Kung hindi, ito ay magiging isang basura. Kahit na pinatay mo ang kabilang partido, hindi mo mababawi ang iyong mga pagkalugi. Bagamat si Joel ay isang inner sect disciple ng tumataas na Sky Pavilion, ang kanyang background ay malayo sa kasing lalim ni Lindan. Karaniwan, maaari lamang siyang humiram ng 1,000 espiritual na jade. Itinuring na isang pabor ang makapaghiram ng 200 espiritual na jade. Wala nang paraan para manghiram siya ng higit pa doon. Gayunpaman, kahit na 1,200 piraso ng espiritong jade lang ang kaya niyang ibigay, tiwala pa rin si Joel na kaya niyang mapanalunan ang Star Inkstone. Ang 400 spiritual jade ni Terence at 2 foundation breakthrough pills ay nagkakahalaga din ng 1,200 spiritual jade sa teorya, ngunit hindi dapat kalimutan na ang Hong Chamber of Commerce ay nagtakda ng presyo para sa bawat pill sa 400 spiritual jade. Sa madaling salita, para sa Hong Chamber of Commerce, ang presyo ng isang foundation building barrier breaking pill ay hindi kahit 400 spiritual jades. Sa kanilang mga mata, nasa limitasyon na nito na nagkakahalaga ng 300 espiritual na jade. Kaya ang 2 foundation breakthrough pills na inilabas ni Terence ay nagkakahalaga lamang ng 600 espiritu na si Jade sa sitwasyong tulad nito. Sa pagdaragdag ng 400 espiritong si Jade, ito ay katumbas ng bid ng 1,000 espiritong si Jade, natural na hindi kasing dami ng aktual na 12 espiritong si Jade na mayroon siya. Sa totoo lang, mula sa pananaw na ito, naisip ni Joel na ang presyo ng 1,100 espirito na si Jade ay sapat na upang ganap na mapapalibutan si Terence, ngunit pinili pa rin niyang direktang tawagin ang presyo sa pinakamataas na limitasyon ng kanyang kayang bayaran. Upang matiyak na makukuha niya ang Star Inkstone, gagawin niya ang lahat. Gaya ng inaasahan, tumango ang manager at bumaling kay Terence, tama. Bagamat ang presyo ng foundation breaking pill ay 400 spiritual jade pieces, kung gusto mong gamitin ito bilang bayad, kailangan mong bayaran ang recycling price. Maaari lang akong singilin sa iyo ng 300 spiritual jade piece. 2 foundation breaking pill at 400 spiritual jade na piraso ng jade ang maituturing lamang bilang 10 pirasong spiritual jade. Pagkatapos ng isang paghinto, agad na idinagdag ng tindero, syempre, kung may nag-alok din ng 1,000 espiritual na jade, magiging kampi pa rin kami sa iyong 2 table task para sa pagsira ng hadlang sa pagbuo ng foundation. Kung tutuusin, makakapagtipid ito sa amin ng kaunting problema sa pagbili ng mga ito. Gayunpaman, ngayong nag-alok ang panauhin na ito ng 1,200 espiritual na jade, ikinalulungkot ko. 3,743. Kung tatanggapin nila ang 2 foundation breakthrough pills ni Terence at 400 spirit jade, ang Hong Chamber of Commerce ay makakatipid sa gulo ng muling pag-stock ng mga kalakal, ngunit ngayong nagbibid si Joel ng 1,200, ito ay katumbas ng pagpapalit ng 2 foundation breakthrough pills para sa spirit jade sa 400 bawat isa. Makakatipid pa sila sa problema ng pagbebenta ng mga ito, at malinaw kung alin ang mas mahusay. Tumingin si Joel kay Terence na may mapanuksong mukha. Sigurado siyang makukuha niya ang Star Inkstone. Sa abot ng kanyang pag-aalala, hindi gagamit si Terence ng 2 foundation breakthrough na table task bilang isang presyo maliban kung wala siyang ibang pagpipilian. Ito lang marahil ang pera ng kawawang freelancer na ito, hindi siya maaaring magkaroon ng mas maraming espiritual na jade kaysa sa kanya. Gayunpaman, ibinuko ni Terence ang kanyang bibig at nagtanong, hindi iyon ganap na totoo, tama? Sa mga pill display cabinet sa labas, nakita ko na ang parehong mga table task ay may iba't ibang presyo. Hindi kaya ang mga tabletang ito ay ibinebenta sa parehong presyo? Hindi sumagot ang manager, ngunit hindi napigilan ni Joel na mapatawa. Tinuro niya si Terence at tinukso, ikaw nga ay isang kawawang wandering cultivator na hindi pa nakikita ang mundo. Let me give you some science. You see those high-priced pills? They are all imported from Nakajima, and they are personally refined by the high-level alchemists there. How can they be the same price as the local ones? Tahahaha, how can you came from some unknown place? Bahagyang ngumiti si Terence at binuksan ang kahon sa harap ng dalawa nang walang sinasabi. His
Sa pagtingin sa dalawang Snow White na tabletop sa loob, hindi napigilan ng tindera ang pagsipsip ng malamig na hangin. Nagmamadali siyang sumugod at pinagmasdan silang mabuti, kumuha pa ng espesyal na magnifying glass sa gilid. Gayunpaman, walang nakitang kakaiba si Joel. Bagamat nakikilala rin niya na ito ang tableta sa pagbagsak ng pundasyon, siya ay isa lamang ordinaryong magsasaka, kung tutuusin, at hindi isang mangangalakal tulad ng tindera na dalubhasa sa pagnenegosyo, lalo pa ang isang dalubhasang alchemist. Ang isang medicinal pill tulad ng foundation breaking pill ay maaalala lamang kapag ang isa ay nakatagpo ng isang hadlang sa panahon ng isang pambihirang tagumpay. Sa ibang pagkakataon, wala siyang pagkakataong makipag-ugnayan dito. Gayunpaman, nang makita niya ang abnormal na reaksyon ng tindera, medyo natarante siya. Dalawang foundation breaking pills lang, ano ang bihira sa kanila? Bagamat hindi mababa ang halaga ng foundation breaking pill, karaniwan pa rin itong tableta. Kung ito ay isang foundation building golden core, kung gayon ito ay makatwiran pa rin. Hindi sinasangayunan ni Joel ang kanyang mga labi, ngunit alang-alang sa Star Inkstone, matyagaan lang niyang paalalahanan siya, tindero, dalawang ordinaryong foundation building barrier breaking pills lang ito. Ayon sa sinabi mo lang, ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 300 espiritual na jade piraso bawat isa. Kahit na magdagdag ka pa ng 400 piraso ng espiritual na jade, hindi pa rin ito maihahambing sa aking espiritual na hitsura. Hitsura at alam mo na imposibleng itaas pa niya ang presyo, hindi ba? Ang walang katapusang Saturday niya ay tuluyang naputol ang aksyon ng tindera na gustong tingnang mabuti. Huminto siya at tumingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon, sa tingin mo pa ba na ang foundation breaking pill ng bisitang ito ay nagkakahalaga lamang ng 300 piraso ng espiritual na jade? Bagamat napakahusay na itinago ng tindera ang kanyang ekspresyon sa mukha, ramdam pa rin ni Joel ang nakatagong pangungutya. Namula ang mukha ni Joel. Pinigil niya ang galit at nagtanong, hindi ba? Walang magawang umiling ang tindera. Bagamat may paghamak sa kanyang puso, kung tutuusin, ang mga negosyante ay palaging dapat maging palakaibigan upang kumita ng pera. Kung hindi niya ito ipinaliwanag ng malinaw sa personal, malamang na patuloy na mabubuhol ang Joel na ito dito. Mapasensya na lang siya at sabihin, sinabi mo lang na kahit na ito ay ang parehong pundasyon ng pagbuo ng hadlang breaking pill, kung magkano ang espiritu jade ang halaga nito ay depende sa kalidad, tama? Tama, ano? Biglang naramdaman ni Joel na may mali. Matiyagang nagpaliwanag ang tindero, ito rin ay isang tableta na lumalabag sa hadlang sa pagtatayo ng pundasyon. Ang karaniwang kalidad ay magagarantiyahan lamang ng isang pambihirang tagumpay sa maagang yugto ng pagtatayo ng pundasyon o ang rurok ng unang yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Kapag naabot mo na ang mas mataas na kalagitnaan ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon, magiging mahirap na magkaroon ng anumang malinaw na epekto. Sa makatuwid, ang presyo ng pag-recycle ay hindi hihigit sa 300 na kalidad ng pundasyon kung ito ay mag-aangkat ng espiritual na jades. Ang barrier breaking pill ay maaaring magarantya ang tagumpay ng paglusob kahit na pagkatapos ng kalagitnaan ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon ang ganitong uri ng presyo ng pag-recycle ay maaaring higit sa 400 espiritual na jade. So ano? Shopkeeper, sinusubukan mo bang sabihin sa akin na ang kawawang buhong cultivator na ito kahit papaano ay nakuha ang kanyang mga kamay sa isang foundation breaking pill na kapareho ng kalidad ng kay Master Nakajima? Ngumisi si Joel habang sinusulyapan si Terence. Si Terence, sa kabilang banda, ay mahinahong ngumiti, hindi man lang isinasapuso ang provokasyon. Hindi na niya kailangan pang sabihin may iba pang sasample sa mukha ng isa para sa kanya. Hindi iyon ang kaso. Umiling ang tindera. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Nakahinga kaagad si Joel. Talagang natatakot siya na ang kawawang freelancer na ito na si Terence ay makakuha ng 2 dekalidad na foundation breakthrough pills. Kung tutuusin, kahit hindi naman mataas ang posibilidad na mangyari ito, kung talagang sinuswerte ang isa, may kaunting posibilidad pa rin. Gayunpaman, bago siya nakahinga ng maluwag, binigyan siya ng makahulugang tingin ng tindera. Parang walang imik at nakakaawa ang mga mata niya. Then, he continued, pero bukod sa normal at mataas ang kalidad, mayroon ding uri ng tableta na tinatawag na supreme quality.
Ang Supreme Grade Foundation Breaking Pill na ginawa ng pill na Gods ang Lijo ay makakagarantiya ng 100% na epekto kahit na sa huling yugto ng foundation establishment. Sigurado akong narinig mo na ito, tama ba? Ang pill god at medical na si Saint Zhang Lijo, bilang isang nangungunang figure mula sa North Island, ay isa na ngayong business card ng North Island. Kung ang mga magsasaka mula sa North Island ay hindi pa nakarinig tungkol kay Zhang Lijo, kung gayon sila ay mahihiya na lumabas at makipagkita sa mga tao. Talagang superior grade ang mga produkto ng Alchemy God. Hindi mabilang na beses na narinig ni Joel ang sikat na kasabihang ito, at narinig niya kung paano ginawa ni Lijo ang napakahusay na foundation breaking na tableta. Sinabi na noong random na nagbebenta si Zhang Lijo ng isang Supreme Grade Foundation Breaking Pill, ang presyo nito ay madaling itinulak sa libu-libong espiritual na jade. Gaano man karaming espiritual na jade ang mayroon ng isa, maaaring hindi nila ito makuha. Ang normal na high-grade foundation breaking na table tas ay hindi maihahambing dito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanging isang alchemy god na tulad ni Grandmaster Zhang ang makakapagpino ng isang Supreme Grade Foundation Breaking Pill. Hindi lamang nangangailangan ito ng mataas na presyo na higit sa 1,000, ngunit nangangailangan din ito ng malalim na background upang makabili nito. Ano ang kinalaman nito sa isang kawawang wandering cultivator na tulad niya? Puno ng pagkalito ang mukha ni Joel matapos marinig ang mga salita ng tindera. Sa ganang kanya, ang isang mahirap na freelancer na tulad ni Terence ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng mataas na kalidad kung siya ay papalarin, ngunit ang isang mataas na kalidad ay walang kinalaman sa kanya. 3,744. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanatili sa library pavilion sa loob ng isang buong 3 taon. Hindi na niya kailangang lumabas para malaman ang tungkol sa mundo. Kahit na si Joel ay hindi isang alchemist, marami pa rin siyang alam tungkol sa mga bagay na ito. Sa pagkakaalam niya, kakaunti lang ang mga alchemist sa buong kasaysayan ng Sky Class na 5 isla na maaaring gumawa ng mataas na kalidad na tableta para sa pagsira ng pundasyon. Pagkatapos ng lahat, ang isang tulad ni Zhang Lijo ay isang minsan sa isang siglong henyo, at walang sino man ang maihahambing sa kanya. Normally speaking, napakabihirang na sa mundo ng alchemy ang makagawa ng dekalidad na foundation breaking pill. Sa pagtingin sa buong isla ng Sky Class sa loob ng isang isla, walang gaanong alchemist ang makakagawa nito, at hindi rin nakaabot ang sariling pill hall ng North Island. Tungkol naman sa maalamat na tableta para sa pagbagsak ng pundasyon ng Supreme Grade, iyon ay isang panaginip lamang. Higit pa rito, kahit na ang kawawang rogue cultivator na ito ay mapalad na makakuha ng 2 Supreme Grade Foundation Breaking na table task, tiyak na itatago niya ang mga ito at hindi niya ito ilalabas para ipagpalit. Gayunpaman, napatulala si Joel sa sumunod na sinabi ng tindero na gumawa ng tame time na panata. Paumanhin, ang Supreme Grade Foundation Breaking Pill ay isang alamat, ngunit ang 2 tableta sa harap natin ay totoong alamat. Itong panauhin, hindi ibinubunyag ng tunay na tao ang kanyang tunay na anyo, ang matandang ito ay walang galang ngayon. Dahil doon, yumoko ang manager kay Terence. Ang isang customer na maaaring kumuha ng 2 mataas na kalidad na foundation breakthrough pill ng napakadali ay isang buhay na Diyos ng kayamanan sa kanilang mga mata. I don't dare. Mabilis siyang tinulungan ni Terence na tumayo. Ang manager ay hindi masyadong palakaibigan sa kanya, ngunit walang anumang bagay na maaari niyang ituro. Neutral pa rin siya. Gayunpaman, si Joel, na nasa gilid, ay ganap na natigilan nang marinig niya ito. F***sake. How was that possible? Shopkeeper, nagkamali ka. This poor guy can also take out a Supreme Grade Foundation Breaking Pill. And 2. Sinong F***sake ang maniniwala dyan? Matagal na natigilan si Joel bago siya nabigla sa gulat. Gayunpaman, bago bumaba ang kanyang boses, lumubog ang orihinal na mabait na mukha ng tindera. Ang pagsasabi na sila, ang tindera, ay nagkamali sa paghusga sa kanya ay parang pagagalitin sa isang kalbong asno sa harap ng isang monghe. Isa lang itong sampal sa mukha. Bukod dito, paano niya mali ang paghusga sa isang mahalaga at bihirang bagay tulad ng Supreme Grade Foundation Breaking Pill? Itong suki, nasa iyo na kung gusto mong paniwalaan ang aking mga mata o hindi.
Pero kung magsalita ka ng bastos, maaari kong tanggapin ito bilang isang provocation sa ating Hong Chamber of Commerce. Please conduct yourself with dignity. Sabi ng tindera na malamig at masungit ang mukha. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang ulo niya. Biglang natauhan si Joel. Ang Hong Chamber of Commerce ay isang colossus na kahit na ang mga nakatataas sa 3 pavilion ay kailangang tretuhin ng may paggalang. Siya, isang inner sect disciple ng tumataas na Sky Pavilion, ay nakakahanap pa rin ng pakiramdam ng superiority sa ibang mga lugar. Gayunpaman, sa harap ng Hong Chamber of Commerce, hindi man lang siya katumbas ng isang umutot. Hindi sa banggitin kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan kung masaktan niya ang Hong Chamber of Commerce, ang Star Inkstone na matagal na niyang inaasam ay nasa kamay pa rin ng kabilang partido. Nagmamadaling sinubukan ni Joel na iligtas ang sitwasyon. Tindero, mangyaring huwag isa puso. Nasa isang sandali lang ako ng pagkadesperado. Nagkamali ako. Sa wakas ay lumuwag ng kaunti ang ekspresyon ng tindera. Tumingin siya sa kanya at sinabing, kahit na inumin natin ang 2 Supreme Grade Foundation Breakthrough na table task bilang pinakamababang presyo, na 800 Spirit Jade bawat pill, ito ay nagkakahalaga ng 1,600 Spirit Jade. Sa karagdagang 400 Spirit Jade, ito ay magiging kabuoang 2,000 Spirit Jade. Kung hindi ka makapag-alok ng presyong higit sa 2,000 Spirit Jade, huwag mo nang isipin ang Star Inkstone. Bagamat sinabi niya iyon, sa puso ng tindera, kahit na talagang mailabas ni Joel ang 2,000 Espiritong Jade, hindi ito maikukumpara sa 2 mataas na kalidad na Foundation Breakthrough na table task ni Terence. Kung tutusin, kung maaakit niya ang isang grupo ng mga second-generation cultivator na lumahok sa auction sa ilalim ng pangalan ng Supreme Grade Foundation Building Breakthrough Pill, ang tunay na tubo na maaari niyang makuha ay tiyak na higit sa 2,000 espiritual na Jade. Hindi magiging problema ang gumawa ng 3 o 4,000 espiritual na Jade. 2,000 espiritual na Jade. Damn, bakit hindi mo nalang Robin ang isang tao? Halos lumuwa ang mga mata ni Joel sa gulat. Mabuti na lang at mabilis siyang nag-react at tinakpan ng kamay ang bibig, halos hindi niya nagawang magmura ng malakas. Kung hindi, siya ay direktang itinapon sa lugar. Nasa limitasyon na siya nang magbid siya ng 1,200 spiritual jades. Nakipagsapalaran pa nga siya. Hindi niya magagawang mag-fork out ng 2,000 spiritual jades kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay. Hindi pa banggitin ang pagkabigla at kawalan ng pagsasalita ni Joel, maging si Terence, ang may-ari ng tableta na ito, ay hindi napigilan na ipikit ang kanyang bibig nang marinig niya ang mga salita ng manager. Alam niya lang na ang halaga ng isang Supreme Grade Foundation Breaking Pill ay mas mataas kaysa sa normal, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ito kataas. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, mabilis na naunawaan ni Terence ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang isang mataas na kalidad na Foundation Breakthrough Pill ay iba sa isang normal na isa. Ito ay isang pambihirang mapagkukunan na makikita lamang ng swerte. Gaya nga ng kasabihan, the rarer something is, the more expensive it is. Nabawas na ng shopkeeper ang 2 Supreme Grade Foundation Building Barrier Breaking Pill sa 1,600 piraso ng spiritual jade. Ito ay isa ng napakababang presyo. Kung talagang ibebenta niya ang mga ito, doble ang presyo. Bukod dito, gaano man kataas ang presyo, tiyak na may mga taong makikipagkompetensya para dito, lalo na iyong mga pangalawang henerasyong magsasaka na may malalim na background. Upang makuha ang bihirang magandang bagay na ito, wala silang pakialam sa kaunting espiritual na jade. Bagamat minamaliit niya ang halaga ng 2 Foundation Breakthrough Pill, hindi naramdaman ni Terence ang sakit ng pagkawala. Pagkatapos ng lahat, sa kanya, hanggat inihanda niya ang mga materyales, maaari niyang pinuhin ang isa pang Foundation Breakthrough Pill anumang oras, at tiyak na magagawa niyang pinuhin ang isang Supreme Grade Pill. Gayunpaman, ang Star Inkstone ay isang natatanging piraso, at kung hindi niya ito makaligtaan, ito ay mawawala magpakailanman. Kaya, ang 2 Supreme Grade Foundation Breaking Pills at 400 Spirit Jade kapalit ng isang Star Inkstone ay talagang sulit. Naghintay sandali ang tindera, at nakita ang pulang mukha ni Joel at ang kanyang katahimikan, sinabi niya, ang oras ay mahalaga.
Kung hindi ka makapagbigay ng mas mataas na presyo sa lalong madaling panahon, ang matandang ito ay maaari lamang ipahayag na wala kang kapalaran sa bituin na tinta. Hindi nakatadhana na makasama ako. Paanong hindi ito nakatadhana sa akin? 3 buong taon na akong naninirahan sa mga Sutras Depository bago ko tuluyang natuklasan itong hindi mabibili ng salapi na kayamanan na makapagpapabago sa aking kapalaran. Para dito, hindi lang ako humiram ng mataas na interes na pautang na 1,200 espiritual na jade, ngunit naisip ko rin ito araw at gabi sa loob ng 1 buong buwan. Ngayon, talagang inihayag ko na wala akong kapalaran dito. F*** ang nanay mo, hindi ka nakatadhana na makasama ako. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Joel ay naging sobrang baluktot at mabangis. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang huling bit ng katwiran na natitira, kaya kinagat niya ang kanyang mga labi at hindi nagsalita. Dahil alam niyang kung may sasabihin siyang bastos sa oras na ito, kailangan niyang harapin ang mga masters ng Hong Chamber of Commerce. Ang lakas ng mga taong ito ay maihahambing sa mga pangunahing disipulo ng 3 pabilyon. Hindi sila mga taong kayang saktan ni Joel. Hindi napansin ni Joel na ang kanyang mga labi ay nakagat, at isang linya ng matingkad na pulang dugo ang damaloy sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay tahimik, ngunit siya ay umuungal sa kanyang puso, 2,000 espiritual na jade. Saan ako kukuha ng 2,000 spiritual jades? Hindi ito magiging sapat kahit na ibenta niya ang kanyang sarili. 3,745. Nang makita ng tindera ang nagngangalit ng ngipin, hindi napigilan ng tindera ang umiling at saka direktang nag-anunsyo, mukhang halatang halata na ang resulta. Itong bisita, pwede bang umalis ka muna? Magalang pa rin ang ekspresyon ng manager, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi magalang. Alam ni Joel na kung actress siya ngayon, nangangahulugan ito na ang nag-iisang star inkstone na iniisip niya ay pag-aari ni Terence, at kailangan niyang bumalik na walang dala. Nangangahulugan ito na si Joel ay nagtrabaho ng napakatagal, ngunit sa huli, hindi lamang siya nabigo, ngunit siya rin ay nasa utang. Kailangang malaman ng isa na kahit na ang 1,200 piraso ng espiritual na jade na hiniram niya sa isang tao ay nakatambak pa rin sa kanyang kuweba at hindi pa nagagamit, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga ng interes araw-araw. Ilang araw pa lang mula nang mahiram niya ang mga ito, ngunit ang interes pa lamang ay umabot na sa kahangahangang halagang 3 digit, at tataas lamang ito sa hinaharap. Sa orihinal, kung matagumpay niyang nakuha ang Star Inkstone, hindi na mag-aalaga si Joel sa ganoong kaliit na espiritong si Jade. Hanggat siya ay naging mas malakas sa hinaharap, hindi lamang ang mga taong ito ay hindi hihilingin sa kanya na ibalik ang espiritong si Jade, ngunit sila ay nagmamadali din upang bigyan siya ng espiritong si Jade, na ginagawa siyang kanilang payong na protection. Ngunit ngayon, ang kanyang kahangahangang paningin ay agad na nabasag. Ang naghihintay sa kanya ay ang malupit na katotohanan. Ang mga nagpapautang na may mataas na interes ay tiyak na pupunta sa kanyang pintuan upang pilitin siyang bayaran ang utang. Sa lakas niya ngayon, hindi niya kayang masaktan ang mga taong ito. Dapat malaman na ang mga taong ito ay hindi mabuting tao. Dahil dito, madaling maisip ng isa kung gaano kalungkot ang kanyang kinabukasan. Sa isang maikling sandali, siya ay nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Ang puso ni Joel ay hindi lamang umuungal, ngunit siya rin ay naghisteryo, unti-unting nagiging demonyo. Gayunpaman, gaano man siya ka-hysterical sa kanyang puso, hindi ito ipinakita ni Joel sa ibabaw. Sa paningin ng iba, tahimik lang siya at walang gana na kagatlabi, yun lang. Tinitigan ni Joel si Terence ng masama bago lumabas ng silid. Ang bituing inkstone na ito ay habang buhay na pag-aari ko, walang sino man ang makakaalis nito sa akin. Isang katutubo na rogue cultivator ang talagang nang-ahas na makipagkompetensya sa akin, hindi talaga siya marunong sumulat ng salitang, kamatayan. Customer, mamaya kapag umalis ka sa aming Hong Chamber of Commerce, dapat kang mag-ingat. Hindi maiwasan ng manager na paalalahanan si Terence habang pinapanood niya si Joel na umalis. Siya ay nasa Hong Chamber of Commerce ng mga dekada at nakakita ng hindi mabilang na tao. Ilang beses na niyang nakita ang ganitong eksena.
Gaano man kalalim ang pagtago ni Joel, hindi niya maiiwasan ang kanyang nagninangas na mga mata. Salamat sa paalala. Bahagyang ngumiti si Terence. Sa katunayan, hindi na kailangang paalalahanan siya ng tindera. Kanina lang, nang tumingin sa kanya ang kabilang partido, nakaramdam na siya ng matinding pagpatay. Bagaman ito ay napakahusay na nakatago, ang nakakatakot na lason dito ay nagpang-inag lamang sa mga tao. Kung hindi man lang niya ito ma-detect, magiging napakabagal niya. Mukhang magkakagulo pag lumabas sila mamaya. Napabuntong hininga si Terence sa sarili. Sa aura ng lalaki, masasabi niyang nasa mid-foundation stage siya, isang level na mas mataas sa kanya. Hindi siya kailanman natakot na makipaglaban sa isang mas mataas na antas, ngunit ang panganib ay mataas pa rin. Gayunpaman, ito ay isang maliit na panganib. Lumaban si Terence mula sa karaniwang mundo at hindi niya alam kung ano ang takot. Paano kung ang kabilang partido ay isang mid-stage foundation building expert? Kung talagang nabunggo siya nang hindi nila alam kung ano ang makakabuti sa kanila, baka magsimula sila ng patayan. Mahigit isang buwan na siyang nasa Sky Class Island, at hindi siya kailanman nakapatay ng sinuman. Ang paggalang ng manager para kay Terence ay lalong tumaas matapos makita kung gaano siya kalmado, masasabi niyang nasa tuktok na si Terence ng maagang foundation stage dahil sa hindi niya itinatago ang kanyang aura. At bilang isang peak early foundation stage expert, sa harap ng banta ng isang middle foundation stage expert, nagawa pa rin niyang manatiling kalmado. Ito ay isang napakabihirang bagay. Kung ibang tao, nagpanik na sila at hindi alam kung paano ito haharapin. Tila ang customer na ito ay nakapag-take out ng 2 supreme grade na foundation breaking na table task ng casual dahil malaki ang tiwala niya at hindi dahil sa swerte niya. Sa karagdagang pagpapahalagang ito, ang ugali ng tindera ay halatang mas magalang at matulungin kaysa dati. Nagkusa siyang magtanong, "Ako si Melba, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" Sa normal na kalagayan, si Melba ay ang tindera ng Hong Chamber of Commerce. Kahit na magalang siya sa iba, sa ibabaw lang iyon. Bihira siyang gumawa ng inisyatiba na sabihin sa iba ang kanyang pangalan. Kung tutusin, bagamat isa lamang siyang branch manager, ang Hong Chamber of Commerce ay isa sa mga nangungunang chambers of commerce sa gitnang isla. Ang malaking mapagkukunan sa mga kamay ng sinumang tagapamahala ng sangay ay sapat na para mainggit ang mga nakatataas sa 3 pavilion sa North Island. Ang kanyang katayuan ay maliwanag. Kahit na ang mga pangunahing disipulo ng 3 pavilion ay hindi maikukumpara sa kanya. Higit pa rito, ang apelyido ni Melba ay Hong. Ang nakatagong kahulugan sa likod nito ay maliwanag. Bagamat isang sangay ng Hong Chamber of Commerce si Melba, miyembro rin siya ng pamilyang Hong. Siya ang nagkusa na tanungin ang kanyang pangalan, na nangangahulugan na ang panauhin na ito ay naging isang espesyal na panauhin na dapat asikasuhin ng Hong Chamber of Commerce. Ito ay isang magandang bagay na pangarap lamang ng maraming tao. Sa buong North Island, walang gaanong tao ang may ganitong kwalipikasyon. Ang aking apelyido ay Linford, at ang aking unang pangalan ay 2. Sabi ni Terence habang bahagyang nakayuko. Kaya ito ay Batang Bayani Linford. Paano kung simulan natin ang kalakalan ngayon? Maaari mong tingnan muna kung ano ang gusto mo. Alam ni Melba na hindi na makapaghintay si Terence na makuha ang kanyang mga kamay sa Star Inkstone. Itinulak niya ang kahon na gawa sa kahoy sa harap ni Terence at nagmungkahi. "Sige," sabi niya. Tumango si Terence at binuksan ang kahon para tingnang mabuti. He confirmed that this was the Star Inkstone he saw last time. "Wala akong problema dyan. Mabuti iyan." Agad na inimpake ni Melba ang kahon, habang iniabot naman ni Terence ang 2 mataas na kalidad na Foundation Breakthrough Pills at ang bag ng 400 espiritual na jade kay Melba. Pagkatapos ng palitan, nakaramdam si Terence ng bigat sa kanyang dibdib. Sa wakas ay nakuha na niya ang Star Inkstone na pinangarap niya. Bagamat hindi niya alam kung ano iyon sa ngayon, malalaman niya kapag bumalik siya at tinanong ang Moldita na iyon. Kung ito ay isang bagay na labis na pinahahalagahan ng malaking boss ng Spirit Beast Clan, ito ay dapat na isang mahalagang kayamanan na makikita lamang ng pagkakataon.
Matapos magawa ang deal, kinuha ni Melba ang isang dark green jade card mula sa kanyang cabinet at ibinigay ito kay Terence, young hero Linford. Ito ang spiritual jade card. Hindi lang ito ginagamit ng ating Hong Chamber of Commerce, kundi pati na rin ng lahat ng iba pang malalaking regular na negosyo sa Merchant Union sa 5 malalaking isla ng Heaven Class. Maaari nitong palitan ng tunay na espiritual na jade na ito para mabili mo, sa susunod na pagkakataon na mabibili mo ang totoong espiritual na jade, mahalagang bagay na ito. Jade card, at hindi mo na kailangang dumaan sa napakaraming problema para magdala ng isang buong bag ng espiritual na jade tulad ng oras na ito. Katumbas iyon ng Union Bank card sa sekular na mundo. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Ang Spirit Jade card ay nanlamig sa pagpindot, at ang kalidad ng jade ay halatang mas mataas kaysa sa high-tier spirit na si Jade. 3,746. Ang purong espiritual na chi na umiikot sa loob ay tila naglalaman ng napakagandang miniature formation. Ito ay malinaw na isang napakabihirang item na may mataas na grado. Sa gitna ng Spirit Jade card, may nakadisplay na numero. 400. Lumingon si Terence kay Melba, nagulat. Nangangahulugan ba ito na ibabalik niya sa kanya ang karagdagang 400 espiritual na jade sa anyo ng isang spiritual jade card? Napangiti si Melba sa tamang pagkakataon. Ito ay isang maliit na token lamang mula sa aking hamak na tindahan. Mangyaring tanggapin ito. Kung mayroon kang malaking halaga ng espiritual na jade, maaari kang makahanap ng malaking mga ngalakal tulad ng ating Hong Chamber of Commerce anumang oras at hilingin sa kanila na tulungan kang itop up ang espiritual na jade card. Huminto siya at nakitang tila naghinala si Terence, kaya't nagpatuloy siya, huwag kang mag-alala, batang bayani Lin. Ang spiritual jade card ay protektado ng isang espesyal na miniature formation. Hanggat ini-inject mo ang iyong Xin Chi dito para ma-activate ito, ang miniature formation sa loob ay makikilala ang iyong natatanging katangian ng Xin Chi. Walang sino man ang maaaring magpanggap bilang Xin Chi card. Chi upang pagsamahin ito sa isa pang espiritual na jade card, at ang pagbabayad ay makukumpleto sa bawat oras na gumamit ka ng isang espiritual na jade card sa isang pangunahing kumpanya ng kalakalan, mag-iiwan ka ng isang kaugnay na mensahe sa Merchant Union. Sa kasong iyon, hindi ba ito ay isang personal True Energy Certified Silver Union card? Kung totoo ang sinabi ni Melba, talagang ligtas ang spiritual jade card na ito. Maaari pang ang putulin ng mga tao ang kanilang mga daliri para pekain ang pagkakakilanlan ng fingerprint, ngunit itong espiritual na jade card. Maliban kung itinurok ni Terence ang kanyang chi dito, walang sino man ang makakapaglipat ng kahit isang piraso ng espiritual na jade mula rito kahit napatayin siya. Kung gayon maraming salamat, Manager Hong. Tumango si Terence bilang pasasalamat. Bagamat mayroon siyang espasyo sa Jade Pendant at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pag-iimbak ng espiritong si Jade, medyo mahirap pa rin kung gusto niyang bumili ng mahahalagang kayamanan mula sa isang lugar tulad ng Hong Chamber of Commerce. Upang maiwasang malantad ang sikreto ng espasyo ng Jade, kinailangan niyang kunin ang espiritual na Jade sa wala at dalhin ito sa Chamber of Commerce bago siya makabili ng kahit ano. Ang ilang daang piraso ng espiritual na jade tulad ng ngayon ay hindi isang malaking bagay. Masarap dalhin ang mga ito, ngunit paano kung kailangan niya ng ilang libo o kahit 10,000 espiritual na jade sa hinaharap? Hindi naman niya siguro madala iyon pabalik-balik, di ba? Sa makatuwid, ang espiritual na jade card na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa oras na ito. Dahil ang Merchant Union, na may impluwensya sa buong 5 malalaking isla, ay ginagarantiyahan ito, ang reputasyon nito ay hindi isang problema. Dahil ang kabilang partido ang nagkusa na ialok ito sa kanya, walang dahilan para tumanggi siya. Masyado kang mabait, Hero Linford. Para sa isang mahalagang panauhin na tulad mo, ito ay isang win-win situation na maghanda ng isang Spirit Jade card para sa iyo. Magiging maginhawa para sa iyo na pangalagaan ang aming negosyo sa hinaharap, kaya hindi ito nagkakahalaga ng pasalamatan. Siya nga pala, kung gagamitin mo ang Spirit Jade card sa Chamber of Commerce sa ilalim ng Merchant Union, maaari kang makakuha ng isang magalang na diskwento sa Hong. Isang 10% na diskwento.
Tumaas ang isang kilay ni Terence. Kung ginamit niya ang card na ito para bumili ng ilang kayamanan sa hinaharap, makakapagligtas siya ng maraming espiritong si Jade. Mukhang gumagastos talaga ng malaking pera ang Merchant Union para makaakit ng malalaking customer. Sa katunayan, mali si Terence sa puntong ito. Ang Spiritual Jade Card ay isang mahalagang sukatan na ginamit ng Merchant Union upang protektahan ang kanilang malalaking kliyente, ngunit isa rin itong simbolo ng katayuan pati na rin ang isang function ng kalakalan. Hindi ito madaling makuha. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na makakuha ng isa. Kahit na ang ilang pangalawang henerasyong magsasaka na may malakas na background ay hindi makakakuha ng isa kung ang kanilang katayuan o pinansyal na mapagkukunan ay hindi umabot sa isang tiyak na limitasyon. Sa madaling salita, sa buong mundo ng paglilinang, tanging ang mayayaman o makapangyarihan ang maaaring magkaroon ng isang espiritual na Jade Card. Nakuha ni Terence ang card na ito ngayon salamat sa dalawang mataas na kalidad na Foundation Breakthrough Pills. Kung hindi niya makukuha ang totoong pag-aproba ng Hong Chamber of Commerce kahit na binayaran niya ang libu-libong Spirit Jade para sa isang Star Inkstone. Hindi niya makukuha ang Spirit Jade card mula kay Melba nang walang bayad, at mayroon pa ring 400 Spirit Jade dito. Ang mga aksyon ni Melba ay halatang naghagis ng mahabang pila para makahuli ng malaking isda. Sa kanyang maraming taon ng karanasan sa pagbabasa ng mga tao, masasabi niya na kahit na ang binatang ito na tinawag ang kanyang sarili na Natalie ay mukhang ordinaryo, siya ay talagang isang tao na may mga nakatagong kakayahan. Hindi banggitin na ang taong ito ay nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, ngunit nagawa niya manatiling kalmado sa harap ng banta ng isang mid-foundation stage master. Ang katotohanang nakakapag-inom siya ng dalawang Supreme Quality Foundation Breakthrough Pills ay sapat na upang patunayan na ang taong ito ay hindi karaniwan. Hindi mahalaga kung saan niya nakuha ang dalawang Supreme Grade Foundation Breakthrough Elixir, ngunit ang mga kayamanan ng langit at lupa ay palaging pag-aari ng malalakas. Para madali silang mailabas ni Natalie, dapat ay itinago niya ang kanyang makapangyarihang kakayahan o ang kanyang makapangyarihang background. Walang pangatlong posibilidad. Tungkol naman sa tinatawag na Lucky Dog, si Melba ay naging branch manager ng Hong Chamber of Commerce sa loob ng maraming taon at nakita niya ang lahat ng uri ng tao at bagay. Matagal na niyang nakilala ang isang bagay. Sa mundong ito ng paglilinang, kung saan mayroong mga tusong tao sa lahat ng dako, anumang bagay na tila nagkataon ay sa katunayan ay hindi maiiwasan. Walang ganoong bagay bilang Lucky Dog. Ang mga kayamanan tulad ng Supreme Grade Foundation Breaking Pill ay mahuhulog lamang sa mga kamay ng malalakas, nang walang pagbubukod. Sa mga nag-aakalang may swerte pala sa mundo ng paglilinang, sa huli, hindi lang nila naintindihan. Akala nila ang ibang tao ay tanga lang na swerte, pero sa totoo lang, sila pala ang mga tanga na nalilito sa itsura. Napakalakas na lakas at malakas na background si Terence ay talagang isa sa dalawa. Sa mga mata ni Melba, si Terence ay karapat-dapat na kaibiganin at paunlarin. Ang pagbibigay sa kanya ng Spiritual Jade Card at 400 Spiritual Jades ay isang pagsubok lamang. Kung si Terence ay gumanap ng mas mahusay sa hinaharap, magkakaroon ng higit pang mga benepisyo. Salamat sa pagmamahal mo, Manager Hong. I'll take my leave now. Iningatan ni Terence ang Spirit Jade Card at ang Star Inkstone bago tumayo para umalis. Mag-ingat ka, batang bayani Linford. Tumayo si Melba para paalisan siya, ngunit bago siya umalis, idinagdag niya, sa hinaharap, kung ang batang bayani na si Linford ay may isang bagay na kasing ganda ng mataas na kalidad na Foundation Breakthrough Pill, maaari mong pangalagaan ang negosyo ng ating Hong Chamber of Commerce. Kung malaki ang naipon na halaga, matutulungan ka ng matandang ito na i-upgrade ang iyong Spiritual Jade Card sa isang VIP Spiritual Jade Card. Maaari mong tangkilikin ang 20% na diskwento at higit pang mga benepisyo. Bilang isang negosyante, mas interesado si Melba kaysa sa iba kung bakit maaaring uminom si Terence ng dalawang mataas na kalidad na Foundation Breakthrough na table task, ngunit malinaw na ito ay isang pribadong bagay. Hindi siya magiging Melba kung siya ang magtatanong.
Kung talagang gagawin niya iyon, hindi lang niya magagawang mapagtagumpayan si Terence, ngunit maaari pa niya itong malungkot at magtaas pa ng bantay laban sa kanya. Iyon ay magiging isang malaking kawalan. Mas mainam na huwag muna itong banggitin sa ngayon at gumamit ng ilang mga benepisyo upang mapalapit sa kabilang partido. Sa tamang panahon, kahit hindi siya magtanong, ang ganitong bagay ang magkukusa para sabihin ito. 3,747. Bilang matandang tagapamahala ng Hong Chamber of Commerce sa loob ng mga dekada, ang pagkakahawak ni Melba sa puso ng tao ay mailalarawan lamang sa isang salita, matalino. Sige, kung gayon, guguluhin kita pagdating ng panahon. Tumango si Terence at tumalikod na para umalis. Alam na alam ni Terence kung bakit napakaasikaso ni Melba sa kanya. Sa madaling salita, ang dalawang mataas na kalidad na foundation breakthrough pills ay nagdulot ng pagdududa sa isipan ni Terence, at siya ay nakabuo ng lahat ng uri ng mahiwagang haka-haka, sinusubukang makuha siya upang lumikha ng mas maraming kita para sa kanila. Ito ay isang bagay na gagawin ng bawat mangangalakal na may pag-iintindi sa kinabukasan. Kaya lang, mas may karanasan at namumukod tangi ang tindera na si Jean sa kanyang trabaho, at ipinaramdam niya sa mga tao na parang naliligo sila sa simoy ng tagsibol. Hindi nagustuhan ni Terence ang ganitong bagay. Sa katunayan, bago pa lang siya sa Tianjia Island at kailangan niya ng mga business partner na tulad nito. Kung tutusin, sa apat na pangunahing bagay na pinahahalagahan ng mga magsasaka, ang yaman ang una. Sa pamamagitan lamang ng malakas na mapagkukunan ng pananalapi, masisiguro ng isang tao ang isang tuloy-tuloy na daloy ng iba't ibang likas na kayamanan, patuloy at mabilis na pag-upgrade, hanggang sa maabot nila ang tuktok ng mundo ng paglilinang. Ang kayamanan na tinutukoy niya ay natural na hindi ang uri ng yaman sa sekular na mundo, ngunit ang mahirap na pera na maaaring mangibabaw sa mundo ng paglilinang, tulad ng espiritual na jade. Maaari na ngayong magnakaw si Terence ng 2 o 3 piraso ng espiritong si Jade mula sa espiritong si Jade Mind Zone araw-araw, at kung minsan ay magagamit pa niya ang grupo ni Tony upang ipagpalit ng kaunti pa ang magaling na Jade, ngunit ang lahat ng ito ay isang maliit na negosyo lamang, malayo sa antas ng kayamanan. At kung talagang gusto niya ng pera na mailabas ang buong potensyal nito, kailangan niyang gawin itong malaki. Hindi ito maiiwasan, at kailangan ni Terence na humanap ng mapagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo upang lubos na magamit ang kanyang mga nakatagong card at lakas, na nagbibigay daan para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Mula sa kanilang maikling pakikipag-ugnayan ngayon, tiyak na may kakayahan si Melba, ang matandang manager ng Hong Chamber of Commerce, na maging kasosyo niya sa negosyo. Kung talagang magkakatrabaho sila ng malapitan, kasama ang mga trump card ni Terence at ang matalinong kasanayan sa negosyo ni Melba, hindi magiging mahirap para sa kanya na gumawa ng isang malaking pangalan para sa kanyang sarili sa hinaharap. Siyempre, sasabihin ng oras. Ito ay isang bagay sa hinaharap, at kinailangan itong tingnan ni Terence. Maliban na lang kung tunay niyang naiintindihan ang background ng isa't isa, hindi niya madaling ituring ang sinuman bilang kasosyo sa negosyo. Sa karamihan, gagamitin nila ang isa't isa. Kung tutusin, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, kaya hindi siya maaaring maging masyadong maingat. Pagkatapos umalis sa Chamber of Commerce, hindi nagmamadaling bumalik si Terence sa Yingzin Pavilion, ngunit naglakad-lakad sa loob ng kalye sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang araw ng pagbubukas sa isang buwan para sa panloob na kalye. Kailangan niyang samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito para maging pamilyar dito. Kahit na hindi siya bumili ng ilang mga bagay sa ngayon, kailangan niyang magkaroon ng isang konsepto sa kanyang puso. Kung kailangan niyang gamitin ang mga ito sa hinaharap, magkakaroon siya ng target sa isip at hindi mag-aaksaya ng kanyang mga pagsisikap sa lahat ng dako tulad ng isang walang ulo na langaw. Umalis si Terence sa palengke pagkatapos niyang gawin ang panloob na kalye, handang bumalik sa pavilion nang ipaalam sa kanya ni Jade ang isang nakamamatay na pag-atake. Isang napakatalim na espada na si Chi ay nagmula sa napakaliit na anggulo, na nakatutok sa likod ni Terence mula sa 100 talampakan ang layo. Napakabilis nito na walang makakapagtanggol laban dito.
Sa tulong ng kanyang sapatos na gale na humahabol sa kidlat, itinulak ni Terence ang kanyang butterfly steps to the max at pinilipit ang kanyang katawan, halos hindi nakaiwas sa nakamamatay na suntok. Ganun pa man, nakaramdam pa rin siya ng matinding takot. Ang chi na ito ay hindi talaga nakakasilaw mukhang ordinaryo, at maging ang chi ng isang sky class ay maaaring 100 beses na mas malakas kaysa dito. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng dalawa ay hindi maihahambing sa lahat. Kung ang sword chi ng Sky Class Masters ay isa, walang pakialam si Terence tungkol dito, ngunit ang isang ito ay hindi bababa sa 800, o kahit 1,000. Kung hindi ito dodge ni Terence sa oras, patay na siya. Kung hindi dahil kay Jade, nasa impyerno na siya ngayon. Kahit na gusto ni Terence na gumaling, kailangan niya ng oras. Hindi ba sasamantalahin ng kalaban ang pagkakataong muli siyang saksakin? Hey! Isang katutubo lamang na rogue cultivator ang talagang nakaiwas sa aking nakamamatay na tuloy-tuloy na espada 22 forms, hindi masama. Isang pamilyar na figure ang dahan-daang lumabas mula sa puno ng kahoy sa tabi ng kalsada. Si Joel, ang nakipagkompetensya para sa Star Inkstone sa Hong Chamber of Commerce. Gaya ng inaasahan, ito ang lalaking ito. Inaasahan na ito ni Terence ipinahayag na ng lalaki ang kanyang hangarin sa pagpatay sa Hong Chamber of Commerce, ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon sa oras na iyon. Pagkatapos umalis sa Chamber of Commerce, gumawa ng 2 round si Terence sa paligid ng panloob na kalye. Ang pangunahing layunin niya ay alamin kung nasaan ang lalaking ito, dahil alam niyang tiyak na susundan siya ng lalaking ito. Ang resulta, gayunpaman, ay hindi inaasahan siya ay umikot sa panloob na kalye ng 2 beses, ngunit hindi pa rin mahanap ang anumang bakas ng lalaki sa kanyang mga pandama. Walang magawa siyang sumuko at umalis sa palengke. Sa katunayan, 1 buong oras na ng insenso mula nang umalis sila sa palengke, at kahit na sa pagiging maingat ni Terence, hindi niya maiwasang magtaka kung sumuko na ba ang lalaki. Sa makatuwid, ang isang sandali ng kawalang ingat ay haantong sa panganib. Ang mukha ni Terence ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay puno ng ginhawa. Kung hindi dahil kay Jade, napatay na siya. Malinaw na alam ng lalaking ito na nasa tuktok na siya ng unang yugto ng Foundation Building Realm, ngunit sa kanyang lakas bilang Master of the Middle Stage ng Foundation Building Realm, sinundan niya siya ng napakatagal bago gumawa ng hakbang. Bukod dito, wala siyang pakialam sa kanyang dignidad, piniling gumawa ng palihim na pag-atake na hindi maiiwasan ng sinuman. Maging ito ay ang kanyang pasensya o pag-iingat, ito ay malinaw na ipinakita na ang taong ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ibang-iba siya sa mababaw na performance niya sa Hong Chamber of Commerce. Sumikip ang puso ni Terence habang tinitingnan ang kumpiyansa sa mukha ni Joel. Ang taong ito ay umaarte na mula noong Hong Chamber of Commerce. Ang mababaw na tingin na ginawa niya ay pawang isang gawa para manhid si Terence at ipaisip sa kanya na ang taong ito ay wala lang. Ang taong ito ay higit na makapangyarihan at tuso kaysa kay Gavin. Isa itong out and out na malakas na kaaway. Hindi nagbago ang mukha ni Terence, ngunit ang kanyang puso ay nasa mataas na alerto. Mahigit 1 buwan na siyang nasa Sky Class Island, at nakakita siya ng maraming malalakas na tao naranasan pa niya mismo ang kapangyarihan ng isang elder, na mas malakas kaysa sa lalaking ito. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, ang mga taong ito ay hindi niya tunay na mga kaaway, hindi nila kailanman ipinakita ang kanilang hangarin na pumatay ng lantaran. Kahit na si Linden o si Gavin, ang kanyang mga kaaway, kailangan nilang mag-isip ng mabuti at humanap ng angkop na pagkakataon para patayin siya, hindi tulad ng taong ito na hindi man lang nagsalita at pinatay lang siya kaagad. Tila may mga pakinabang at disadvantages ang Thousand Thread Mask. 3,748. Mapait na ngumiti si Terence sa sarili. Ang pagsusuot ng item na ito ay maaaring itago ang kanyang pagkakakilanlan at makagawa ng maraming bagay na hindi niya magagawa noon, ngunit ito ay katulad ng pagkawala ng isang layer ng proteksyon. Huwag kalimutan, ang 3 malalaking pavilion ay palaging pinahahalagahan ang mga bagong dating. Ang anumang bagay na may kinalaman sa mga bagong dating ay hindi isang maliit na bagay.
Lalo na kung may napatay na bagong dating, siguradong maaalarma ang law enforcement hall. Kahit na ang isang young master na may malakas na background tulad ni Linden ay hindi nang ahas na gumamit ng simple at marahas na paraan para harapin si Terence. Maaari lamang siyang gumamit ng ilang mga trick sa dilim. Yung iba naman, wala silang lakas ng loob na gawin yun. Kahit na sila ay mga kaaway ni Terence, hindi sila mangangahas na patayin siya ng direkta. Pero ngayon, iba na. Dahil sa maskara, hindi na si Terence. Siya si Natalie. Si Terence ay isang baguhan sa Green Cloud Pavilion, ngunit si Natalie ay isang grassroots freelancer na hindi alam ang pinagmulan. Ang pagpatay kay Terence, isang baguhan sa pavilion, ay magdudulot ng maraming problema, ngunit ang pagpatay kay Natalie, isang grassroots freelancer, ay hindi magdudulot ng anumang problema. Hanggat hindi sila kumikilos sa sikat ng araw, walang pakialam ang law enforcement hall kung sila ay nakagawa ng pagpatay o panununog. Ano ang kinalaman ng buhay at kamatayan ng isang katutubo na buhong na magsasaka sa kanila? Kung medyo matalino ka, dali-dali mong iabot ang Star Inkstone. Sa ganoong paraan, medyo mapatahimik mo ang galit ng matandang ito at iiwan kita ng buo na bangkay mamaya. Tumingin si Joel kay Terence nang nanunukso, hindi pa kumikilos. Hindi siya natatakot na tumakas si Terence, parang daga si Terence na na-corner ng pusa, walang paraan para makatakas siya. Isa lang siyang Peak Early Foundation Establishment Cultivator, at isa siyang inner disciple ng tumataas na Sky Pavilion na nasa kalagitnaan lang ng Foundation Establishment. Paano kaya siya makakatakas? Kaya mo bang tumakas? Maaari bang magtanong, ano ang silbi nitong bituing inkstone? Tumaas ang isang kilay ni Terence, walang kibo. Siyempre, hindi niya gustong malaman ang paggamit ng Star Inkstone dahil hindi na kailangang ipaliwanag ng kabilang partido ang ganitong uri ng bagay. Pagbalik nila, natural na ipapaliwanag ito sa kanya ng Moldita. Ang dahilan kung bakit niya ito naitanong ay dahil gusto niyang malaman kung gaano ang alam ng kabilang partido. Mula rito, matutukoy niya ang pangangailangang patayin ang kabilang partido. Tama, hindi iniisip ni Terence ang tungkol sa pagtakas, iniisip niya ang tungkol sa pagpatay. Bagamat ang kalaban ay isang mid-foundation stage practitioner, isa sa mga bihirang malakas kahit na sa mga mid-foundation stage practitioner, si Terence ay may kumpiyansa pa rin na patayin siya. Bagaman napakahirap homanin ang mga nasa mas mataas na antas, mayroon din itong kakaibang kalamangan. Iyon ay, natural na binalot nito ang sarili sa Amerikana ng mahihina, at maaaring laruin ang baboy upang kainin ang tigre. Gaano man kaingat ang kabilang partido, dahil inakala nila na sila ang may ganap na kapangyarihan sa lakas, higit pa o hindi gaanong maliitin nila ang kaaway. Ito ay hindi maiiwasan. Ganon din ang tuso at malupit na kalaban sa harap niya. Kung hindi, pinatay na siya ng taong ito at hindi titigil sa pagsasalita ng walang kaparirikon. Ano man ang antas ng Master 1, ang pagmamaliit sa kaaway ay palaging isang kahinaan, lalo na kapag nahaharap sa isang mahina, tulad ni Terence, na may malakas na trump card. Ang kahinaan na ito ay nakamamatay. Hindi mo alam ang gamit ng Star Inkstone. Halatang nabigla si Joel sa tanong ni Terence. Hindi niya alam na si Terence ay sobrang puno ng paikot-ikot. Naisip niya na gusto lang malaman ni Terence ang katotohanan bago siya mamatay. Tumingin si Joel kay Terence pataas at pababa ng may interes. Hindi niya alam kung para saan ang Star Inkstone, pero naglakas loob pa rin siyang uminom ng 2 high-quality Foundation Breakthrough Pills. Nangangahulugan ito na ang gumagala-gala na practitioner na ito ay hindi mahirap, ngunit isang bihirang mayaman. Ang alam ko lang ay hindi simple ang bagay na ito. Kung para saan ang gamit, hindi ako sigurado. Mahinang sagot ni Terence. Hey, then you better be ready to die with your eyes wide open. You can't be so naive as to think that I would be so kind para sabihin sa'yo, right? What a fantasy, sino sa tingin mo ako, isang tanga? Ngumisi si Joel, isang bakas ng kapahamakan ang sumilay sa kanyang mga mata, na para bang handa na siyang umatake. Nadurog ang puso ni Terence, ang taong ito ay mahirap pakitunguhan.
Gayunpaman, nagpatuloy si Joel, gayunpaman, kung ibibigay mo ang isang bagay na mahalaga, tulad ng isang tableta para sa pagsira ng pundasyon ng Supreme Grade, maaari kitang hayaang mamatay ng may malinaw na dahilan. Kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataong mangikil ng pera. Kurba ang mga labi ni Terence sa isang hindi mahahalata ng ngiti habang dumukot sa kanyang bulsa. Nang muli niya itong inilabas ay may hawak siyang maliit na kahon na katulad ng dala niya sa Hong Chamber of Commerce. Binuksan niya ang kahon at may mataas na kalidad na foundation breaking peel sa loob. Nakakuha siya ng 6 sa huling pagkakataon, at binigyan niya ang mapait na nakatatanda ng 2, kumain ng 1, at gumamit ng 2 upang ipagpalit ang bituin na inkstone. Ang mayroon siya ngayon ay ang huli. Nang makita ang mataas na kalidad na foundation barrier breaking peel, kitang-kita sa mukha ni Joel ang kaunting kasakiman. Isinasantabi ang Star Inkstone, isang yaman na maaaring magbago sa trajectory ng kapalaran. Ang mataas na kalidad na foundation barrier breaking peel ay isang nakamamatay na tukso sa sinumang eksperto sa foundation stage, kahit na isang peak plate foundation stage expert. Itong si Joel na nasa harap niya ay walang exception. Sa pagtatapos ng araw, kahit na makuha niya ang Star Inkstone, wala itong pakinabang sa maikling panahon. Sa ngayon, ang isang mataas na kalidad na foundation breakthrough peel ay mas praktikal kaysa sa Star Inkstone. Higit pa rito, isa rin itong kayamanan na makikita lamang ng swerte. Meron pa ba? Kung makakaisip ka ng mas maraming magagandang bagay para masiyahan ako, maaari kong isipin na palayain ka. Sinadya ni Joel na tuksohin. Bitawan mo ako. Hindi napigilan ni Terence ang pagkunot ng kanyang mga labi, ang tingin talaga sa kanya ng lalaking ito ay isang tulala. Kung kukuha pa siya ng mas maraming kayamanan, malamang ay sisimulan na niya agad ang pagpatay at pagnanakaw sa kanya, lalo pa siyang pabayaan. Hindi, pwede mo nang sabihin sa akin ngayon. Sabi ni Terence, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Hindi napigilan ni Joel ang pag-iling sa kanyang ulo sa pagkabigo, sayang talaga, pero sulit ang biyahe ngayon para makakuha ng dekalidad na foundation breaking peel. Siyempre, naniniwala ako na may mga magagandang bagay kang nakatago sa iyo. Dahil ayaw mong maglabas ng sarili mo, tutulungan kita. Habang nagsasalita siya, sumabog ang mga paa ni Joel at sinuntok niya si Terence sa bilis na mahirap sundan ng mata. Mula sa simula hanggang sa huli, ayaw niyang sabihin kay Terence ang anuman, at hindi rin niya gustong iligtas ang buhay ni Terence. Ang tanging dahilan kung bakit siya masyadong nagsasalita ay dahil gusto niyang mangikil ng mas maraming magagandang bagay kay Terence. Gayunpaman, dahil ayaw itong kunin ni Terence, hindi niya ito pipilitin. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay mahuhulog pa rin sa kanyang mga kamay pagkatapos niyang patayin si Terence. Baka masira sila ng Sword Chi sa proseso ng pakikipaglaban, ngunit dahil ang mga bagay ay umunlad na hanggang sa puntong ito, maging kung ito ay nawasak. Papatayin muna niya ang mga ito. Naningkit ang mga mata ni Terence habang tinitingnan ang galaw ng kanyang kalaban. Kapantay ang bilis ng kanyang kalaban, maging ang kanyang kidlat storm boots at butterfly microsteps. Higit pa rito, nagpakita siya ng makapangyarihang Sword Chi nang simulan niya ang sneak attack. Ito ay isang mapanganib at mahirap na tao. 3,749. Tahan na. Biglang tumawag si Terence at hinawakan ang extreme grade foundation breaking peel sa harap niya habang inisyon niya, kung hindi mo iniisip na sirain ko ito ngayon, ibigay mo na. Napahinto si Joel sa kanyang paglalakad habang nakatingin kay Terence na may layuning pumatay. Habang naghintay siya, mas maraming problema ang kailangan niyang harapin. Kumpiyansa siya na kaya niyang patayin si Terence at maibalik ang Star Inkstone, ngunit hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari kung kaladkarin niya ito palabas. Kung tutuusin, mahirap kung may ibang master na makaharap sa kanya. Gayunpaman, kahit na gusto niyang patayin si Terence sa lalong madaling panahon, hindi niya matiis na isuko ang tableta. Tulad ng kung paano siya nagkaroon ng lubos na pagtitiwala sa pagpatay kay Terence, kung talagang gusto ni Terence na sirain ang tableta sa kanyang kamay, kailangan lang ng isang pag-iisip, hindi niya ito mapipigilan sa oras. Fine, then I'll tell you the use of the Star Inkstone para mamatay ka na may malinaw na pangunawa.
Pero bago yun, kailangan mong ibigay ito sa akin. Sabi ni Joel sa mahinang boses. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa, sa tingin mo ba tanga ako? Kung bibigyan kita ng tabletang ito ngayon, kakausapin mo pa rin ba ako? Then tell me, what do you want me to do to make you feel at ease? Don't say stupid things like, sasabihin ko muna sa'yo, o mas gusto kitang patayin ng diretso. Sabi ni Joel na may malungkot na mukha. You're a mid-foundation stage practitioner, Terence chuckled, walang pumupunta sa ganitong lugar, ibig sabihin walang makakapagligtas sa akin. Nasa iyong mga kamay ang buhay ko, kaya bakit ang kulit mo? Kung nagsisinungaling ako sa'yo, pahirapan mo lang ako at sana'y patay na ako. Wala namang mawawala sa'yo. Kung ako ay isang mabuting tao at tutuperin ang aking salita, maaari pa akong makakuha ng isang Supreme Grade Foundation Breaking Pill. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay hindi madalas dumarating. Matalim na tiningnan ni Joel si Terence, at pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, humagalpak siya ng tawa. Mabuti, dahil malapit ka ng mamatay, sasabihin ko sa iyo ngayon din. Ang bilang ng mga taong nakakaalam ng paggamit ng bituing inkstone na ito ay mabibilang sa isang daliri ng isang kamay. Binaliktad ko ang lahat ng mga kasulatan at sinaunang mga teksto sa isang pahina ng aklatan ng isang fragment na pagkakataon lamang. Malapit ka ng mamatay, kailangan kong sabihin na napakaswerte mo. Tahimik na nakinig si Terence, ngunit medyo nanginginig ang kanyang puso. Nangangahulugan ito na talagang may malaking background ang Star Inkstone na ito. Sa paghinto, huminga ng malalim si Joel at sinabing, ayon sa sinaunang nalalabing pahinang iyon, ang Star Inkstone ay ginawa sa malalalim na kanal sa ilalim ng karagatan at nabubuo sa pamamagitan ng pagsipsip sa asensya ng karagatan sa daan-daang milyong taon. Para sa amin na mga magsasaka, ito ang pinakamapagbigay na regalo mula sa langit. Ang sinumang makakuha nito ay magagawang maging pinakamalakas na eksperto sa entablado ng Jindan, wala nang iba. Ang pinakamalakas na eksperto sa Jindan. Nagulat si Terence mula nang dumating siya sa Sky Class Island, ang mga taong madalas niyang makausap ay maaaring mga bagong tao na hindi pa nakakarating sa foundation stage, o mga practitioner na tulad ng taong ito maliban sa ilang espesyal na okasyon, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga practitioner sa itaas ng foundation stage. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi alam ni Terence ang konsepto ng Golden Core Stage. Pagkatapos ng lahat, ito ay karaniwang kaalaman para sa mga practitioner. Ang dahilan kung bakit ang malugod na bagong pavilion ay hindi nag-set up ng kaukulang kurso sa pagtuturo ay ang pangkalahatang kaalaman na ito ay masyadong basic. Halimbawa, ang antas ng lakas ay tulad ng pagkain at pag-inom para sa mga ordinaryong tao. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa pagtuturo nito. Hanggat pinahihintulutan silang makipag-ugnayan sa mga tao, natural na mauunawaan nila ito sa ilang salita. Sa madaling salita, sa Sky Class Island na ito, ang mga nasa ilalim ng foundation stage ay itinuturing na hindi pa nakakapasok sa sekta. Ang foundation stage ay ang panimulang punto, at ang Golden Core Stage ay ang tunay na master. Bagamat sa pamamagitan ng sentido komun, ang mga cultivator na maaaring mag-cultivate hanggang sa Golden Core Stage ay isa na sa 1,000,000 henyo, dapat malaman na mayroon ding mga pagkakaiba sa pagitan ng mga henyo. At ang Golden Core Stage ay ang pinakanatatanging linya ng paghahati sa pagitan ng lahat ng mga henyo. Tinukoy nito ang taas na maaaring maabot ng bawat magsasaka sa hinaharap. Para sa mga mahihina, gaano man sila kahirap at gaano karaming mapagkukunan ang kanilang naubos, hinding-hindi sila makakalusot sa kanilang buhay at maaari lamang silang huminto sa maagang yugto ng Jedan. Para sa mga bahagyang mas mahusay, kahit na mayroon silang pag-asa na sumulong sa susunod na antas, kahit na makalusot, sila ay magiging mahina lamang sa mga eksperto ng parehong antas sa hinaharap. Ang natitira sa kanilang buhay ay maaayos, na halos walang posibilidad na mabago ang mga talahan na yan. Sa lahat ng Golden Core Cultivator, iilan lang ang maaaring makalusot at maging tuktok ng Sky Class Island. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang Golden Core Stage ay isang natural na hadlang sa harap ng lahat ng mga magsasaka.
Kung makatawid man ang isang tao, at sa anong paraan, direktang makakaapekto kung ang isa ay dragon o isang insekto sa hinaharap. Ang pinakamalakas na eksperto sa foundation stage, pagkatapos na makalusot, ay maaaring unti-unting mahulog sa latak, ngunit ang pinakamalakas na dalubhasa sa golden core stage, hindi pa nagkaroon ng ganoong precedent. Ito ay dahil malinaw na sinabi ng kasaysayan na ang sinumang maaaring maging hindi matatalo sa Ores core stage, hanggat hindi sila napatay sa kalagitnaan, ay tiyak na lalago upang maging isa sa mga nangungunang tao sa Sky-class island sa hinaharap. Napaka-ambisyosa ng lalaking ito. Tiningnan ni Terence ang nag-aalab na mga mata ni Joel at hindi niya ito masyadong inisip. Hindi naman sa wala siyang pakialam sa Jeodan stage, pero nasa peak lang siya ng early foundation stage. Ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito ay kung paano makapasok sa gitnang stage ng foundation. Sa oras na ito, ang pag-iisip tungkol sa pinakamalakas na Jeodan stage master ay talagang napakalayo ng kanyang maabot. Siya mismo ay ganito, at ang Joel na nasa harapan niya ay nasa gitnang yugto lamang ng pundasyon ng pagbuo ng lupain. Sa oras na ito, sa halip na umasa na maging pinakamalakas na Jeodan stage master, mas mabuting isipin kung paano maging peak ng middle stage ng foundation building realm master. Tungkol naman sa Ores core stage, hindi pa rin alam kung mabubuhay pa siya hanggang noon. Mas mabuting magsumikap muna tungo sa tuktok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring manatiling kalmado sa harap ng gayong tukso. Sa katunayan, kung si Terence ay walang Jade Space, maaaring siya ay na-addict dito gaya ni Joel kapag nakatagpo siya ng isang kayamanan na maaaring gawin siyang pinakamalakas na Golden Core Stage Master. Siyempre, ang pagiging kalmado ay isang bagay, ngunit ang mga inaasahan ni Terence para sa Star Inkstone ay hindi mas mababa kaysa kay Yush S. Mayroon siyang lahat ng uri ng makapangyarihang trump card, at ang kanyang mga pagkakataong makapasok sa Golden Core Stage ay mas mataas kaysa sa iba. Natural na mahalaga sa kanya ang Star Inkstone, ngunit hindi niya ito hahayaang mapunta sa kanyang ulo dahil lang dito. May alam pa kasing sikreto ang batang ito, interesante. Biglang tumunog sa kanyang isipan ang boses ng makamulto na matagal na niyang hindi narinig. Senior, totoo ba ang sinabi niya? Mabilis na sumagot si Terence sa kanyang espiritu. 3,750. Bagamat tila hindi kasinungalingan ang mga sinabi ni Joel, ang taong ito ay isang kaaway kung tutuusin. Mas maaasahan ang humanap ng multo para ma-verify ang ganitong bagay. Tama. Sa buong Sky-class island, kakaunti lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Kung hindi ko narinig ang tungkol dito sa hari ng mga espiritong hayop kahit ako ay hindi malalaman. Ipinaliwanag ng multo na bagay, ang pinakamalaking paggamit ng Star Inkstone ay upang matulungan ang mga tao na perpektong masira sa yugto ng Golden Core. Ang ganitong uri ng tao ay mas malakas kaysa sa mga eksperto na nasira sa iba pang mga paraan. Bagaman ang kasabihan na ang gintong yugto ng hindi isang hindi mag-aga. Hanggat possible ang kakayahan ng isang tao, sa tulong ng bagay na ito, hindi magiging suliranin ang paglaki nila sa isang big shot sa hinaharap, kaya naman hiniling sa iyo ng matandang ito na gumawa ng paraan para mabili ito. Nakikita ko. Salamat sa payo mo. Senior, pasasalamat na sabi ni Terence, mamimiss ko ang Star Inkstone na ito kung hindi mo ginawa. Hindi ito ipinaliwanag ng detalyado ng bagay, ngunit naisip ni Terence ang isang bagay mula sa mga salitang, perpektong tagumpay sa ginintoang core. Katulad ng pagpasok niya sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon, maraming paraan upang makapasok sa Ores core stage. Bagamat wala sa kanila ang madali, ang paraan ng paggamit ng Star Inkstone upang masira ay, gaya ng inaasahan, ang pinakamakapangyarihang paraan. Kung hindi ito karapat-dapat sa pamagat ng perpektong tagumpay sa Ores core stage. Kung talagang nagpapasalamat ka sa matandang master na ito, sa hinaharap, humanap ka ng paraan para makuha ang matandang master na ito ng sariwang espiritong hayop na panloob na core. Kung mas mataas ang grado, mas mabuti. Magagamit ang matandang master na ito para sa kanila. Tumawa ang nakakatakot. Hindi ba ang taong ito ay isang elder ng Spirit Beast Clan?
Gusto talaga nilang makakuha siya ng sariwang espiritong hayop na panloob na core, at kung mas mataas ang grado, mas mabuti. Hindi ba't ito ay isang encouragement para sa kanya na manghuli at patayin ang espiritu ng hayop na clan? Sige, sabi niya. Naghinala si Terence, ngunit hindi siya nagtanong. Gagawin lang niya ang sinabi sa kanya kung dumating ang oras. Tama, bagamat kakaunti ang mga tao na nakakaalam tungkol sa mga Star Inkstone, napakabihirang pa rin ang mga ito. Matapos siyang bigyan ng babala ng malagim na bagay, tumahimik ito. Bahagyang ngumiti si Terence. Kahit na ang bagay ay hindi nagpapaalala sa kanya, binalak na niyang gawin ito. Kung tutuusin, hindi magandang ipaalam sa napakaraming tao ang tungkol sa isang kayamanan tulad ng Star Inkstone. Sa isang kisap mata, nagising si Joel mula sa kanyang pagiging matako. Hindi naman kasi normal na tao ang lalaking ito. Kahit na hindi siya maging kalmado gaya ni Terence, hindi siya makikisaw-saw dito ng matagal, at hindi siya mawawala sa sarili. Sige, ngayong nalaman mo na ang gusto mong malaman, maaari mo na akong bigyan ng Supreme Grade Foundation Breaking Pill ngayon. Malamig na tinitigan ni Joel si Terence. Si Terence, gayunpaman, ngumiti lang sa kanya. I'm sorry, hindi ko sinasadyang ibigay sa'yo. Nagsisinungaling ako. Habang nagsasalita siya, inabot niya at iniligpit sa kanyang kamay ang tabletang pantanggal ng hadlang na nagtatayo ng pundasyon ng Supreme Grade. Kasabay ng mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha, maging si Joel, na isang napakatalino na tao, ay labis na nagalit kung kaya't ipinanganak ang isang Buddha at dalawang Buddha ang umakyat sa langit. So, handa ka na bang tikman kung ano ang pakiramdam ng maging mas mabuting patay? I'll satisfy you. Pagkatapos sabihin iyon, isang masamang tingin ang bumungad sa mukha ni Joel, na sinundan ng isang pagpatay na layunin. Ganun siya kadaling magalit. Hindi napigilan ni Terence na magtaas ng kilay. Kung ang kalaban ay tulad ni Tony, hindi na niya ito kailangang isapuso kahit gaano pa siya kalakas. Hindi na niya kakailang ganing maglaro ng mga psikolohikal na laro at subukang pukawin ang kalaban para ipakita ang kanyang kahinaan. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na maliitin ang lalaking nasa harapan niya. Hindi banggitin na ang lakas ng kabilang partido ay mas malakas kaysa sa kanya, ang tuso at pag-iingat na ipinakita niya noon ay medyo nakakagulo. Sa pagharap sa napakalakas na kalaban, hindi madaling mahanap ang mga pagkukulang ng kabilang partido. Huwag kalimutan kung paano nagpanggap ang taong ito na mababaw sa Hong Chamber of Commerce. So ngayon, nagalit ba talaga siya sa kanya? O baka naglalaro lang siya at sinasamantala ang pagkakataon para manhid ang sarili? Hindi nagtiwala si Terence, kailangan niyang ilabas lahat. Kahit na mayroon siyang lahat ng uri ng makapangyarihang trump card, nakaharap pa rin siya sa isang malakas na mid-foundation stage practitioner. Kung hahayaan niya ang kanyang pagbabantay, tiyak na mapapahamak siya. Hindi umatras si Terence habang nakakulong si Joel sa kanya, ngunit sa halip ay umaban. Sa kanyang buong lakas, mas mabilis pa siya sa kanyang kalaban. Biglang nagulat si Joel, sinumang normal na peak early foundation stage expert na nakaharap sa kanya, isang middle foundation stage expert, ay tiyak na hindi magkakaroon ng ganitong uri ng reaksyon, tama ba? Hindi kaya naisip ng lalaking ito na kaya niya itong dalhin. Ito ay masyadong ignorante. Isa lang siyang grassroots rogue cultivator. Saan galing ang tapang ng lokong ito? Saan nanggaling ang tapang na ito? Tumawa ng nakakatakot si Joel. Agad niyang itinuro ang kanyang mga daliri na parang espada. Isang invisible at matalas na espada na si Chi ang lumawak mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Ito ay tulad ng isang walang kapantay na espada na nagpakita ng talim nito sa unang pagkakataon. Ang nakapalibot na buhangin, bato, damo, at mga puno ay gumawa ng kaluskos. Naantig ang puso ni Terence na pagtanto niya na ang espada na si Chi ay hindi mula sa ilang makajos na sandata, ngunit mula sa kanyang sariling lakas. Ang kalaban na ito ay hindi maliit na prito. Napakalakas na ng palihim na pag-atake noon, ngunit ngayon ang espada na handang hampasin ng mga daliri ng kalaban ay hindi na nakatago gaya ng dati. Ang kabagsikan nito ay magiging mas malakas. Ngunit kahit na ganoon, walang intensyon si Terence na umatras.
Ginamit ng dalawa ang kanilang buong lakas at ang distansya sa pagitan nila ay agad na pinaikli. Makalipas ang ilang hininga, 3 metro na lang ang pagitan ng dalawa. Tila nakita ni Joel ang intensyon ni Terence. Ang sword chi na nakalap sa kanyang mga daliri ay pinalapot at hindi pinakawalan. Talagang itinuring niya ito bilang isang tunay na sandata at sinaksak sa mukha ni Terence. Nang ang espadang si Chi ay papasok na sa kanyang katawan, inikot ni Terence ang kanyang katawan at binago ang kanyang direksyon sa huling sandali, pinalampas ang espada na si Chi. Alam kong gagampanan mo ang trick na ito. Ito ay talagang isang maliit na trick, tulad ng pagpapakita ng iyong palako sa harap ng isang dalubhasa. Malamig na tumawa si Joel at inilipat ang sword chi sa pagitan ng kanyang mga daliri. Kung hindi niya nakita ang intensyon ni Terence na tumakas, nailabas na niya ang espadang chi. Sa teorya, walang pagkakataong mawala sa ganoong kalayuan, ngunit kung handa si Terence, malaki ang tsansa niya sa bilis na ipinakita niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.